Okay, paano nga ba mag-apply ng Pakistan visa? As in, simple lang talaga siya. Wag na tayo mag-usap ng about technicalities ng how you apply, ano man yung mga kailangan mong intindihin. Yung video na pinost ko yesterday, it's about yung visa bundle. So, while I'm preparing my snacks, kasi medyo nagugutom na ako, it's like almost lunch, pero since hindi pa ako nakakapagluto, kailangan ko muna kumain kasi nga, wala eh. Anyways, ano ba yung process of applying the visa? Yung visa bundle will help you kung paano i-navigate yung NADRA, NADRA is the website where you apply for the visa. Pwede bang kumain muna? Anyway, yun. So, yung NADRA, dun ka mag-apply ng visa mo. You have to create an account. A you should have a valid email address, meaning you can have the yahoo.com or even the Gmail. Kung wala ka nun, please try to create another kasi kailangan mo mag-register sa another website. Tapos, after registration, you can start with the application wherein you can say or you can see on the website na meron dong new application. So, yun na. Fill up mo lang yung form. Yung visa bundle will guide you kung ano yung dapat mong i-fill up sa form. Ano ba yung mga importance ng pag-fill up ng form, ano ba yung mga requirements na kailangan mong i-prepare. So basically, yung website is user-friendly ang website. Hindi siya ganun ka-complicated. May different kind of visa categories na makikita mo doon. Merong visa upon arrival. Kung first time mo mag-travel sa Pakistan, you have to apply for the visa upon arrival, which is free of cost, by the way, for Filipinos. So you have to check kung yung, ano ba, yung a-apply mo visa is depende sa category. I would suggest, kung first time mo mag-travel sa Pakistan, you have to apply for the visa upon arrival. Single entry siya, which is valid for 3 months. 90 days yung pwede mong stay doon sa Pakistan. Tapos, kapag nagkaroon ka na ng visa, it's like within 2 months or 3 months, dapat maka-enter ka na. For example, yung visa mo ngayon na approved ng July 8, let's say July 8. Ang entering mo doon is after 90 days ng approval. Correct me if I'm wrong, but I think it's like 90 days. So for example, July, August, September, October. October 7, dapat nakapasok ka na ng Pakistan. Tapos yung validity ng visa mo would be valid upon entry. So 90 days, magka-count ka ulit ng 90 days from the time na nag-arrive ka sa Pakistan. So yun yung process sa validity. Tapos, yung category naman, there are different kind of category. Pero kung baguhan ka, you have to apply for the visa upon arrival. Meaning, you would get an ETA or Electronic Travel Authority that would be given to you. That would serve your entry point or para siyang visa. Pero, ano lang siya, authority lang siya for you. So, meron tayong benefits or meron tayong ganong program sa Pakistan wherein for Filipinos, you can apply for the visa upon arrival. That is free of cost, but you have to apply for for that ETA or the Electronic Travel Authority via the NADRA website. Bilis mong salita. So, yun yung kailangan mong ah iisipin or tandaan. Tapos, yung next step is you fill up the forms. Yung forms, it could include of personal, your visa information, your travel information, your employment information, your family information, your sponsor information, tapos i-attach mo doon yung mga supporting documents. So, yung supporting documents, there are different kind of supporting documents. Depende kung saan ka galing. Kung galing ka ng Philippines, meron silang NBI, apostilled yung NBI mo tapos within validity siya dapat. Tapos meron ka dapat passport, may photo ka with the white background, tapos meron ka dapat bank statements na ang hinihingi is depende sa araw na pagsistay mo. So, kung itatanong mo ako kung magkano yung kailangan mong gastusin sa Pakistan, it depends. So, you can comment down below kung ilang araw ka or ilang, ano ba tag nito? Ilang weeks ka doon. So, I can also check for you. The visa bundle will guide you. Tapos meron, going back to the process, yung information na kailangan mo, di ba, na-mention ko na. So,
i-attach mo din yung mga supporting documents mo, yung NOC, leave approval. Tapos kapag galing ka sa ibang bansa, yung residence permit mo, yung ID mo from that country. For example, ako dito sa UAE, Emirates ID ang pinaprovide ko. Tapos yung visa copy ko. Tapos NOC to travel or no objection to travel. Tapos, kung tourist visa ang in-apply, pero ako kasi nag-apply ako ng family visa nung nakaraan, so iba naman yung process. Kung naka-family visa naman kayo, ganun din pa rin naman yung guide. Nagkaiba lang talaga sa requirements. Ang next step is, i-review mo na yung form. After mo ma-review yung form, you have to make sure na tama ang mga supporting documents mo, nagmamatch yung dates mo kasi it would lead you to rejection kapag hindi tama yung mga dates mo. Tapos hindi tama yung mga nilagay mo doon na numbers, for example, yung CNIC or the computerized national identity card. Card nga ba yung C? Oo, card or citizenship. Sorry, correct me if I'm wrong sa mga Pakistani. Anyways, so yun. Tapos, ando na, after mo ma-review, you have to submit your application. Yung processing is from 7 to 14 working days. Pero minsan, sobrang bilis lang talaga nila. Yung visa upon arrival nowadays is so fast na within 24 hours, marireceive mo na yung visa mo. So, you just have to make sure na lahat ng documents na sinubmit mo during the application, you will keep it at will bring it with you sa immigration kapag sa Pilipinas ka galing. Pero kapag galing ka sa ibang bansa, you just have need to bring the ETA or the Electronic Travel Authority, your passport, and your return ticket. Yun lang. Pagdating mo naman sa Pakistan, usually ang hihingin lang sa'yo is passport, tapos yung return ticket mo. Tapos tatanungin ka nila kung saan ka mag-stay sa Pakistan, tapos anong gagawin mo sa Pakistan. Pwede ka nilang tanungin ng mga ganong bagay. So those are the things that you have to consider. The reason why I came up with the idea of the visa bundle is to help our kadosti na i-navigate yung NADRA, i-prepare yung self mo sa mga supporting documents, tapos i-equip ka kung paano ba prepare to travel or tips on how to travel na hindi ka ma-offload. Walang assurance, pero at least meron kang knowledge na hawak sa'yo na, okay, this is how I will project myself in front of the immigration officer. So, yung bundle, the Pakistan visa bundle helps or will guide you all throughout your journey from applying the visa or from the preparation of the visa requirements up to applying for the visa requirements. And yun nga, immigration, journey. Tapos hanggang sa makalagpas ka na, tapos makarating ka na ng Pakistan and meet your Pakistani boyfriend. Di ba? Support ako ng mga lovebirds dyan. As long as the person, I always say this, as long as the person is worth to travel with, at least makapag-travel ka, di ba? So, I hope this video will always help you to guide you. Kung meron man kayong mga tanong about the visa bundle, kung saan ito makikita at kung available ba ito sa Philippines, available ba ito sa UAE or sa some other countries, yes, it would be available. And we're gonna launch it soon, very, very soon. I'm so excited na i-share sa mga kadosti ang aking product. Kasi di ba ang dami-dami nagtatanong kasi sa akin ito. So I'm so happy and grateful that I'm able to came up with this idea na makatulong sa ating mga kadosti na gustong makita si Pakistani man. Napakaano ka, di ba? So, supportive naman talaga ako. It's just that I also ask din naman bago, alam mo, hindi naman push ng push. Kailangan din naman nating maging wise. Kasi ang daming nangyayaring mga ganap sa Pakistani Filipina community. Alam ko ang daming mga bad reviews, hindi, bad comments about Pakistan, about Philippines. But anyway, we all have our different journey. Meron tayong mga journey sa buhay natin na, alam mo yun, tayo lang naman ang makakasagot kung masasaktan tayo sa future, then part of the experience. Kung happy naman siya, wala namang happy ending, di. Wala naman talaga na puro happy lang ang relationship, di ba? Just, you have to make sure na yung tao na yun is hindi naman walking red flag. Kung walking red flag na siya, girl, come on. Try next, next. Thank you, next. So, again, thank you so much mga kadasti for all this support. Medyo na ako ngayon, medyo sanay na ako
salita ngayon sa camera. Kasi dahil sa inyo, we're growing actually. Will be like turning 10K in Facebook and also on TikTok. And sana dito sa YouTube, please, I'm asking for your support, for your love by subscribing, sharing, commenting, and also, spread the news about the visa bundle that we came up with. Na sana supportahan nyo. Thank you so much mga kadosi, and I hope you will have a great day and always stay blessed and stay in love. Bye-bye.